Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at ang mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa, ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng 19 na linggo sa karaniwang panahon. At sa tulong ni San Tarcisius na Mahal na Birhen, na atin pong pinaghahandaan para sa kanilang pagkapistahan, ay matutunan din nawa natin lalo tigit ang ilan sa kanilang mga natutunan sa mga aral ng Panginoong Heso Kristo. Sino bang may mga kaaway dito? Taas nga ang kamay ng mga may kaaway. Nahihiya na naman kayo, no? Sino dito ang madalas nangaaway? Yan, hindi nyo na alam kung kayo ba yung inaaway o kayo ba yung nangaaway. Ngayon kasi ang tawag natin dyan, sino ang nambubuli at sino ang nabubuli? Yan, kasi paglipas ng panahon, yung mga termino natin, yung mga lengguwahe, parang nagkakaroon ng ibang mga definition, kaya mahalaga na dapat kinaklarify ng mabuti. O ngayon, pinapaalala sa atin dito na mayroon tayong responsibilidad. Sabihin nyo nga, responsibilidad. Yan. Malinaw dito, sasabihin ko ulit at babasahin ko. Ang sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad at nawa matutunan din natin. Ang sabi niya, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid. Naintindihan ba yon? Kung magkasala sa iyo, ibig sabihin, ikaw yung nasaktan. Ikaw yung nagawa ng hindi tama, hindi maganda. Ikaw yung napikon. Ayan. Ikaw ang napikon. Okay ba tayo? Yan.
Malinaw kasi ito eh. Sabi ni Kristo, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo. Oh, di ba malinaw? Puntahan mo at kausapin mo ng sarilinan. Yun yung unang step na binigay ni Kristo. Kung magkasala sa iyo, kung na-offend ka, halimbawa, nagpa-party-party kayo, di ba? Nagpa-party, o medyo yung iba napasobra, yung iba medyo may amats na, no? At nakapagbitaw ng mga joke, nakapagbitaw ng mga salita, o kung ano man, pwedeng nalait ka, pwedeng nasabi pangu ka, mataba ka, di ba? Nagtatawanan lahat. Pero sa iyo pala ay medyo nagdadamdam ka na, napikon ka na, o di, kinabukasan, pag bumaba na ang lahat ng tama, puntahan mo na, kausapin mo, i-inform mo siya. Di ba yun ang sabi? Kausapin mo. And hopefully, kapag nakinig daw, sabi di ba, no, pag nakinig siya, mapapanumbalik nyo yung inyong relasyon, yung inyong ugnayan. Naintindihan ba? Oh. Kung sakali naman, medyo nagmatigas at ang ano mo naman, balat sibuyas mo naman, nagbibiroan lang tayo, nagalit pa, di ba? Lalo pang nagalit. Totoo naman, ang taba-taba mo. Totoo naman, ang takaw-takaw mo. Totoo naman, nagte-take out ka, hindi pa nga tapos kumain, nagte-take out ka na. Di ba? May ganun, no? Ay talagang pinanindigan na yung kanyang sinabi ay totoo. Then, ang sabi ni Kristo, magsama ka pa ng isa o dalawang magiging saksi para pag-ayusin kayo, para paliwanagan din siya sa mga mali niyang nagawa. Yun ang pangalawang hakbang. Naintindihan ba? Mga kabataan, naintindihan? Yan. Ang sabi ulit, kung sakaling hindi pa rin nakinig, matigas talaga. No? Talagang gustong panindigan na yung kanyang ginawa ay hindi mali. Saka daw sabi, idulog nyo na sa komunidad. Idulog nyo na sa simbahan. At kung sakali, hindi pa rin siya talaga magsisi, hindi pa rin siya matauhan, okay ka na doon. Di ba? Sabi ni Kristo, okay ka na doon. So ngayon, sino mga may samaan ng loob? Bakit hindi naaayos? Bakit lumalala ng lumalala ang mga away-away natin? Kasi sa atin, binabaliktad natin. Ano ang una na ginagawa natin? Chismis. Uy, alam mo, Mari, naku, talagang anong ginagawa ngayon? Magpo-post sa kanilang social media. Magpaparinig kung ano yung naramdaman niya, ipaparinig sa buong netizens na kahit wala namang kinalaman at kinaugnayan sa iyong nararamdaman at hindi alam yung tamang konteksto kung anong pinanggalingan ng iyong pagdadamdam, ipinaalam mo na sa buong komunidad. Kaya yung isa tuloy, walang kaalam-alam, siya na pala yung pinag-uusapan, pinagchichismisan. Kahit nga sa loob ng pamilya, kahit nga mag-asawa, di ba? Yung may tampo ka sa asawa mo, may galit ka sa asawa mo, imbis na kausapin mo yung asawa mo, sa group chismis mo ilalabas. So kaya, mas madaming nadadamay, mas maraming nakikisangkot. Yung medyo may yung mga sosyal, anong ginagawa? Yung may mga kaya sa buhay, korte agad. Sasampa agad ng kaso. Libel agad. Na hindi muna nag-usap, wala munang tinawag na pwedeng tulungan nyo nga kami para maayos namin ito. O kaya, tayong dalawa na lang muna, ayusin na natin ito. Gusto ko lang naman ipaliwanag sa iyo na may mali kang nagawa, nasaktan mo ako, pero para maibalik natin. Yung reality, anong ginagawa natin?
Sinong hindi makatulog pare-pareho sa kakaisip mo sa ginawa sa iyo ng isang tao na minsan din naman, hindi naman niya intensyon. Nagkakatuwaan lang. Pwedeng ganun, di ba? Nagkakatuwaan lang. Kaya minsan, kala niya kasi close na kayo. Kung ipapaunawa mo ng mabuti, di mas ayahay ang buhay. Yung galit mo, ipapaalam mo na sa mundo, at ang pinakahuling makakaalam, yung taong involved. Sabihin nyo nga ulit, responsibilidad. So yung hindi lang pala doon sa nakagawa ng mali, yung responsibilidad para ayusin ang ating mga gusot, kundi kung sino yung nasaktan, nagawa ng kasalanan, mayroon ka pa ring responsibilidad doon sa taong nakagawa ng hindi maganda sa iyo. Tungkulin mo pa rin, ipaalam sa kanya, tungkulin mo pa rin, ipaliwanag sa kanya, tungkulin mo pa rin, maibalik siya sa tamang landas. Maibalik siya sa Panginoon. Ngayon, kung paiiralin natin ng pride natin, wala talagang mangyayaring kapayapaan sa ating isipan. Kaya, tingnan niyo mga mukha ng katabi ninyo. Yan, walang kapayapaan ng mukha. Kasi laging iniisip yung ginawa sa iyo, yung gumawa niyan sa iyo. At kapag nagkikita kayo, minsan kahit sa simbahan, pag nagkikita na, nagngingit-ngit ka na. Kumukulo na ang dugo mo. Pero pag pinagharap mo yan, yun lang ba? Dahil lang dun sa lumpia? Dahil lang sa minudo na dapat ikaw ang nag-uwi, pero naiuwi niya nang hindi niya alam. Di ba? Mga mabababaw na pinagtampuhan, pinag-awayan, pero parang napakalaki na buong pamilya, buong Pilipinas apektado sa iyong pagkilos, sa iyong nararamdaman. Ano tayo makakarating sa langit niyan? Yeah. Pero sana po, binibigyan tayo ni Jesus ng gabay para pagaanin ang buhay natin. Huwag nating pabigatin ng pabigatin ang atin pong ugnayan sa isa't isa. Amen?